Magandang gabi mga YouTubers. Gusto ko lang magbigay ng aking opinion tungkol sa mga kaguluhan na naganap sa NAIA domestic terminal sa baggage carousel area sa pagitan ng grupo nila Claudine at Raymart Santiago laban kay Montulfo. Sinabi kong si Montulfo, ibig sabihin nag-iisa kasi siya dito kaya Montulfo lang, wala siyang kasama, at makikita natin naman yan sa video. Okay, panoorin natin yung video at magbigay tayo, magbibigay ako ng aking analysis sa mga naging kaganapan. Panoorin natin yung video. Ayan, habang nagkakagulo sila, isang hindi magandang tanawin, isang hindi magandang panoorin, considering na ang mga nakikita natin dito ay mga taong maituturing natin na mga public figure, sa journalist, at ang mga involved dito ay ang mag-asawang artista na si Raymart Santiago at Claudine Barreto. Okay, magbibigay tayo ng ating critical na analysis sa nangyaring kaganapan. Ang napansin ko lang sa video na ito ay, by the way, ang bibigyan lang natin ng analysis, ang conclusion na yung video na ito, kasi ito lang meron tayong ebidensya na makikita natin kung ano yung talaga nangyari. Kung ano man yung nauna rito, hindi tayo makakapagbigay ng komento doon dahil di natin nakita. Pero magbibigay din ako ng obserbasyon mamaya pagkatapos ng aking analysis. Okay, sa puntong ito, nang makawala ang lalaking nakaping na to na hindi natin kilala kung sino, lalapit yan, susugod yung kay Mon, at si Raymart ay hindi sa kalayuan dito sa may bandang likuran, kaya doon sila magtatagpo-tagpo. Bali, itong lalaki na to, si Raymart at si Mon ang magsasagupaan. Yan, makikita natin. Ayun, nagpakawala rin si Mon na suntok, pabagsak siya, and napabagsak pa niya yung lalaki na kaping na sumugod sa kanya actually. Kaya lang, sa kaguluhan, nang bumagsak yung lalaki, nilapitan na siya ni Mon, pero hindi yan nakita ni Mon na nasa likod si Raymart. Sinakal siya sa leeg at lumapit na nga si Claudine at bumalik yung lalaki na kaping sa kanya. Kaya yun, doon na siya na agrabyado ng husto. Panoorin natin ulit ang video para makita nyo ang aking sinasabi. Yan, nakawala ang lalaki na kapink, sumugod siya kay Mon, pero napabagsak siya ni Mon. Yun siya, napitan siya ni Mon, pero hinila siya ni Raymart sa leeg, nahuli siya sa leeg. Ayun na nga, nakalapit na sila Claudine, yung babae na kapink, at this time andun pa rin sa Raymart ay nasa aking mouse. Ayan, pero nagkakaawatan na rito, pero merong isang lalaki na hahabol pa ng hampas kay Montulfo na hindi naman makikita ng video. Ayan, hindi natin kilala kung sino yan. Okay, at makikita natin pilit pa rin siyang dinidikitan ni Raymart sa kadahilan ng parang may hinihingi siya o may sinasabi pa siya kay Montulfo. At hanggang doon na nga matatapos ang video. Ang analysis ko sa pangyayari na to, una, makita na natin ano talaga yung mga nangyari. Sumugod yung lalaki na kapink,
Pero nung sumago pa siya kay Mon, napabagsak siya, at nung sinusunggaban siya ni Mon, nahuli naman si Mon sa leeg ni Raymart. Ang unang bumalik dahil naghihintay ng opportunity si Claudine na makasapak kay Montulpo eh. Yun ang medyo nag-noise and appropriate. It's an inappropriate behavior for a Filipino. Talagang tumatiming siya para makasuntok kay Mon. Tapos nagawa niya nga yun at bumalik yung lalaki na kaping, nabugbog na nga ng gusto yung si Montulpo. Papakita ko sa inyo ngayon kung talagang si Claudine tumatiming ng opportunity. Dito bumagsak yung nahawakan na nga siya sa leeg ni Raymart eh. Medyo mabuti siguro atras pa natin ng konti. Ano ito, ayan, namasakal siya ni Raymart, ayan, nasakal na. Pagmasdan nyo ang unang pupukol na suntok simula dito ay si Claudine Barreto. Manood kayo mabuti. Ayun, kita nyo, bumabangon pa lang yung lalaki na kaping. Si Claudine nakaumang na nasuntok. Ulitin natin. Makikita mo rito, si Claudine ang galing eh. Kumbaga ang galing niya sa away. Ang galing niya makipag-away. Panoorin nyo kung paano siya tumiming. Ayan, ito si Claudine ha, diba? Makita nyo, tinutulak-tulak niya yung guardia bilang depensa, pero humahanap din siya ng pagkakataong makagulpe. Kumbaga diskarte niya yan eh. Panoorin ulit. Ayan, pinaobserbahan niya habang mahawakan sa leeg ni Raymart si Mon. Andun pa rin siya, tumatiming. Andito siya sa background sa likod ng sikyo. At yun, doon nahawakan siya ni Raymart. Pagmasdang mabuti, ayan si Claudine, andun na siya kaagad. At ayan yung unang suntok na pinakawalan niya. Ito pa lang yung lalaki. Pagmasdan nyo yung suntok ni Claudine, yung lalaki patayo pa lang. Ayan, malinaw na malinaw. At si Claudine na wala na yung dalawa. Si Raymart nandito pa sa likod, hawak pa rin siya eh. Andito, ayan. Ayan, ayan. Ayan yun si Raymart sa aking mouse. Ayan. Pero si Claudine talagang bandong pa rin. Magaling si Claudine. Ang galing mambugbog. Ika nga. Ngayon, sa aking pananaw, kasi inamin naman ni Claudine at ni Raymart sa kanilang mga press release na nakuhanan sila ni Montulpo ng mga picture habang pinagagalitan. I mean, hindi si Raymart pero si Claudine, nakuhanan siya ni Montulpo ng mga picture na pinagagalitan niya ang isang attendant ng Cebu Pacific dahil nga hindi nila ikarga yung kanilang mga gamit. Ngayon, nakuhanan siya ni Mon ng mga picture. Siguro pinalalabas niya kay Mon para burahin, para wag ipublish sa media. Hindi natin alam kung nakilala nila si Montulpo, pero sa tingin ko sa pagkakataon na to ay hindi. Pero alam nila na isa siyang reporter dahil sa kanyang mga kasuotan. Ngayon, ang aking punto rito, si Raymart at si Claudine ay isang pampublikong imahe, public image ang mga yan eh. Kuhanan man sila ng picture, okay lang. Lalo na si Montulpo ay isang mamamahayag. Journalist yan eh, reporter, kumbaga na may tatawag nyo, pero isa rin siyang kolumnista, kaya kasama sa trabaho niya ang ginagawa niya eh. Ang mali dito ay yung inasal nyo nila Claudine at Raymart. Dapat sana pinabayaan nyo ang isang kagaya niya, makuha na kayong litrato, wala man sa magandang timing at nagagalit kayo, wala kayo sa mood o mainit ang ulo nyo. Sana ang ginawa nyo na lang, pinabayaan nyo si Mon, publish man niya yan o hindi. Pag pinlablish niya, doon kayo mag-react, paliwanag nyo kung ba't kayo nagagalit, naiwan yung bagahe nyo, ganon. Saan kayo magpaliwanag sa publiko? Maintindihan naman kayo eh kung ganon. Ang hindi maintindihan yung aksyon na ginawa nyo rito, maling-mali ito. Lalang-lalo na kay Claudine, kasi una, babae siya at ang
babae ay, lalo ng babaeng Pilipina, mahinhin, malumanay. Saka yung mga Pinoy ko lang pinoportray niya, siya ang bida, siya ang naagrabyado. Hindi pala totoo yun. Kumbaga tama si Mon dun eh. Artista lang sila yung pinoportray nila, hindi totoo. Sa tunay na buhay parang mga kontrabida sila. Yan yung pinakita ni Claudine dito. Maraming chismis na lumalabas na isa nga siyang parang maraming bad publicity na lumabas kay Claudine na hindi pinaniniwalaan ng tao, pero dito sa puntong to, sa bidyong yan na kumalat sa YouTube, mukhang totoo nga na meron siyang hindi magandang ugali. Una sa lahat, ang babaeng Pilipina dapat malumanay. Sana naging mapayapa siya, pinayapa niya yung sitwasyon at inawat niya yung asawa niya, kasi una sa lahat, isa lang naman ang kaaway nila, si Mon lang, nag-iisa lang. At ipapaliwanag ko rin dito sa video na to kung ano dapat yung kinasal ni Claudine bilang isang babae. Dito sa video to makikita nyo, merong habang binubugbog nila, itong babae na itong nakaputi, ito pa isa nakaputi, na inaawat nila si Claudine, pinapayapa nila yung sitwasyon nito, yung babae oh. Pilit hinihila si Claudine, ayan oh, dalawa na yung babae nga maawat kay Claudine, kita niyo yan. Yan ang dapat na inasal ni Claudine, mamayapa. Kung ginawa niya yan, yan ang nakita sa YouTube na mga kinilos niya, makikisimpatya pa sa kanya maraming tao, pero sa ginawa niya na to, maling mali, sirang sira ang imahe mo, Claudine Barreto. Yan yung kilala ka na namin, at yung mga chismis na sinasabi sa iyo ng ibang tao, at yung nakita sa iyo ni Mon na pinagagalitan mo yung isang attendant, kinukonfirma lang nun na talagang ikaw ay merong ugaling hindi maganda, Claudine Barreto. Yan ang aking opinion, at bahala na kayong humusga.